Lemery, Batangas. Tinamaan ng bagyong Christine. Binidyo ko lang po ito ni vlogger Wander Nonoy para makatulong din po makita, kasi ganun din po ang kanyang purpose na makita ang nangyari dito sa Lemery sa may Batangas. Kaya tutulungan natin siya. Ako ang purpose ko rin makita sa pamamagitan ng kanyang vlog na akin naman pong binibidyo sa YouTube. Ayan, ano, hindi ko po sariling video ito, nag-video lang tayo, kaya wala siyang sound. Ako na lang po, ano, para makita nyo lang po yung sitwasyon na kung saan biktima ng bagyong Christine sa may Lemery, Batangas. Naalala ko po nung araw sa Pinatubo, Mount Pinatubo. Ayan, nandun ako. Nakita ko po yung ibang yung mga eksena. Ayun, parang dito rin po ngayon, ano, kung saan yung ayan, na sinasabi po, yung nakatayo siya, nandun na yung bubong. Ganon din po sa Pinatubo nung araw. Kung mapapasin nyo po yung mga akasya doon sa may Mabalacat, boundary ng Mabalacat at Bambantarlac, yung mga akasyang matatanda ron, halos tanaw mo na, abot mo na yung pinaka itaas ng mga puno. Sa dami ng buhangin naman na to, dami ng buhangin na iniluwa ng Mount Pinatubo. Dito naman po, bagyo naman na Christine, nagkaroon ng landslide. Kaya mga putik po yan. Kinukumpara ko lang po sa Pinatubo, na yung Pinatubo ay buhangin naman. Kasi nandun po ako noon, nakita ko po kung paano natakot ang mga tao habang kasagsagan na pumuputok po yung Pinatubo, na umuuga ang mga lupa. Dito hindi naman po bundok kundi bagyo, landslide. Kumbaga, doon sa itaas po ng mag-landslide, yung hanggang kung saan namabot yung mga putik dyan, hanggang ibaba, yan ang naging bunga. Ayan o, sila nanay o, kita nyo po. Ayan o. Na sinasabi ni nanay, inuna muna daw yung iba. Kasi nga, hindi kagaya niyan, ayan o, nakita nyo, nakapag-relax pa siya sa kanyang temporary kama. Oh, yan. Yan, kinukwento niya yung nangyayari sa kanila. Ay, sa loob ng bahay nila yan, no? Kung inyo mapapasin yan, yung putik nasa loob ng kanilang bahay.
Ayan o, ang kanyang temporary. Na iniigaan niya siguro yan pagdating po ng gabi. Kaya tinanggal ko po yung ano yan, yung sounds. Ako na lang ang nagsasalita. Kasi napanood ko naman yan, ano, na kung saan ini-interview siya ni Wonder Nonoy. Kinukwento niya yung nangyari sa panahon ng bagyo na yon. Ayun na, yan. Naglagay pala sila ng mga sandbagging para hindi, pero ganun pa rin. Nagkaroon pa rin ng putik kasi po. Lupa kasi yan eh. Gumuhong lupa. Kaya kung saan ang guho ng lupa hanggang abutin ng guho na yon, lahat ng, ayan, yan po nangyari. Napakaganda ng lugar, ano, yung Batangas. Kanya lang, nung mag-landslide nga po, putik, ayan. Ito, ganda ng bahay nito. Pero walang ano po, talagang ganon. Ano, kalamidad, di ka nga. Kalamidad. Oh, ganda ng bahay, pero, ayan o. May mga backhoe. Matatagalan pa yan bago nila kung tatanggalin lahat ng lupa na yan. Hindi ganun kabilis ang ano yan pagtanggal ng lupa. Ayun, kung meron kang pera siguro dyan, kumuha ka ng maglilinis sa'yo. Yung mga bako, magbayad ka lang. Ayun o, yung nakikita nyo yan, drone yan. Ayan ano, sabi ko nga po sa inyo, kung may pera kayo, ayan, marke na kayo sarili nyong bako para mapadali ang linis ng inyong sa inyong lugar o inyong tahanan ng paglilinis. Ayan, ang lalim ng lupa, o, kita nyo po. Kanya lang, ang nakakatakot lang dyan, kahit mahuhukay mo yan, mataas na po yung, ano, yung lugar mo. Ibig sabihin, mataas yung kalsada, pag uulan yon, saan pupunta yon? Yung lupa ng kalsada, halimbawa, imagine na senaryo, mahukay mo yung paligid ng bahay mo. Okay, mahukay mo. Pag umulan, paano ngayon? Kung yung kalsada mataas na, di papasok din sa inyong bahay. Ano po, ganun ang mangyayari. Kaya doon sa Mount Pinatubo nung araw, ang ginawa nila, hindi na po nila pinahukay. Hindi na nila pinahukay. Unless, ang gawin mo dyan, pag nahukay mo yung bahay mo, putik eh. Mo ng pader o sakali. Paderan mo yung bahay mo. Sa ganon, yung tubig, kung umuulan man, hindi papasok sa loob ninyo. Pero mahirap pa rin po yun. Wala pa rin assurance yun. Kaya kung pinaka-the best dyan, kung may pera ka, ipag-iba mo na lang o pabayan mo na lang yung first floor, padugtong ka na lang sa itahas. Ayan, nagkukwentuhan po sila dyan, ano? Ayan, tuloy tayo sa mga, ano, ayan. Isipin nyo po yung mga truck, oh. Para lang magamit ang truck na yan, naahawon nila. Kaya meron bako, ano? Ayan, no? Kagaya niyan, kung bahay mo yan, di yung iba ba, huwag mo nang gamitin. Ipatahasan mo na lang kung gusto mo. Yan, kung gusto mo yan, pwede naman yung second floor din yan. Pero yung first floor, medyo halanganin na. Ayan, no? Kita nyo po yung putik sa loob, ano? Yung jealousy, inalis na nila yung jealousy. Para makita nyo po yung putik. Ayan, putik, oh. Yan. Ganun na lang ang maganda dyan. Ako, sa akin lang po bahay yan kung may pera ako. Hindi ko na pa-uhukay yan. Yung mismong bahay ko, ipatataas ko na lang. At yung ibaba, ganun na lang yan. Kasi ganun din po yan eh. Ganun din eh. Di na lamang kalamidad. Ayun yung mga truck, oh.
Yan naman yung bako, nagtatanggal, naghuhukay. Ayun yung mga may-ari. Ayun ang gandang bahay, oh. Ayan, yung tinutumbok ng camera. Gaganda. Mga bagong bahay yan. Pero wala, ganoon talaga, kalamidad po eh. Oh, ayan oh, kahit pa paano itong mga ito, parang sabihin natin, hindi masyado napuruan yung mga bahay na yon. Ito yung pinipicture nito, yung mga meron truck. Ayan, kalsada po yan. Ibig sabihin, tumas na yung kalsada. Ngayon, pag pinaukay mo yung paligid ng yung tahanan, paano pag umuulan, di bababa rin yung tubig ng lupa sa kalsada. Kung gagawin ng gobyerno naman, ito po, tanggalin lahat ng lupa niyan, gaano katagal yan? Tahon ang bibilangin mo bago matanggal totally ang mga lupa na yan. Oh, ayan po yung aerial view ng drone. Kita nyo po, oh. Ayan. Sa Mary Batangas po, ano? Ayan, balik na naman ulit sa mga kabayayan, no? Oh. Kaya pinakamaganda talaga dyan, huwag mo nang ipahukay. Anong gagawin mo? Ipadugtong mo na lang. Halimbawa, yung bahay mo hanggang second floor lang, edi yung first floor nagkaroon ng lupa, edi padugtong mo na lang. Kasi napakadelikado pag darating ang malakas na ulan, taon-taon umuulan. Yan, aerial view na naman po yan ng drone. Ang lawak, ano po. Yan, ito yung kalsada. Ito, di bali, itong merong pinturang kulay na violet na yan, no? Mataas. Parang masasabi nating mapalad sila. Kasi napadiran po sa kanila, mataas. Kaya, parang na-absuelto sila. Ano po, ang ganda sana no, nung pinasok sana ni, ayan, aerial view. I Wonder Nonoy, ano. Nagigi-video lang ako upang makatulong kasi sabi niya, hindi ko puputulin ang video ito para makatulong, sabi niya, mapanood ng aking mga viewers. Parang tumutulong lang din po tayo dyan, ano, tinanggalan ko lang ng sounds. Tinanggalan ko lang ng sounds, ano. Ayan. Kaya magkikibideo lang ako, kaibigan Wonder Nonoy, para kagaya na sinabi mo na para mapakita, ganon din ang purpose ko sa mga viewers naman na sumusubaybay sa akin na sa YouTube. Malay mo makatulong din ako. Di naman ako naghahangad ng anumang pakinabang. Ang tanging hangad ko lamang, ipakita po natin itong itong aerial view, ano, nangyari sa Lemery. Kita nyo po, ano, yung iba talagang itaas na lang yung natirang bahay. Swerte nga yung nakita natin kanina, kanya lang hindi niya sana kung pinasok niya para makita natin, ano, para yung sinasabi kong parang napakapalad nila. O sabihin na natin, baka mataas-taas yung lugar nila. Kita po, ang dami pong puno ng nyug, ano? Ang devastation, no? Ito si Kuya, ginaguide niya ngayon, si Wonder Nonoy. Binablog, oh. Ginaguide niya. Kasi taga rito siguro sila, para mas lalong maipakita po, ano? May pahabot sa mga kinauukulan. Ito, kagaya nito, lilinisin mo ito, gaano katagal kung matanggal ang niyan, lupa. Misto lang naging gubat na ito. Sa totoo lang, misto lang gubat na. Kasi ang daming puno.
O, hindi mo pa ba masasabing gubat yan? Eh, lilinisin mo yan. Gaano katagal? Alam nyo, taon po ang bibilangin. Bakit? Hindi ganun kadali ang pag-ukay ng lupa. Ang sinasabi ng mga tao rito sa Lemery, wala naman pong namatay. Ayan, ano yan, sapa yan. O, tinabunan na ng lupa. O, sapa yon. Halos nagpantay na yung sapa sa ano. Tingnan nyo po, ang grabe ang ano, parang naging gubat. O, kita nyo po yan. Yan, sinamahan po sila nitong si Kuya para ipakita po kay Wonder Nonoy yung, ayan, sapayan, yan, sapayan, tinuturo niya yan, sapayan. O, sipin nyo po yan, o. O, ayan ang tubig, meron pa siyang tubig, o, sapayan. Ngayon, wala na. Ayan, sapayan. O. Ayan, bali sapayan lugar, tinatayuan nilang yan, o. Isipin nyo, ukahin pa nila yan. Hindi na. Kaya the best dyan, nga lang, siyempre, hindi naman lahat ng tao may kakayahan, may pera para ipagawa yung bahay na dagdagan na lang ng isang floor. Kasi yung ground floor, nawala na eh. Dagdagan mo ng isang floor kung wala ka naman pera. Ayan, kita nyo po yan, oh. Grabe dito kasi bundok po nangyari yan eh. Yung itaas na bundok, nang mag-landslide, bumaba. Lahat ng dadahanan ng tubig baha, ng putik. Kaya ang dami pong naging basura sa parting ibaba na. Ganon po yan. Yung isang vlogger nung napanood ko, pinakita niya kung saan nagmula yung lahat ng putik na yan. Mula doon sa itaas, pababa. Nung katatapos lang ng bagyo. Pero ito, mga ilang araw na po ito ngayon. Kasi na maharaw na eh. Hindi mistulang gubat na ito. Dapat pabayaan na nila ito na magmistulang gubat. Ang gawin na nila, kung kaya pa nilang kukain itong sapa rito, yung sapa na lang para yung tubig meron dadahanan. Kasi kung hindi mo ukay ng sapa dyan, eh, kahit nasaan na lang na mababang parte ng lugar na yan, doon pupunta ang tubig. At yung bahay mo, limbawa, yun ang parting mababa, hindi bahay mo rin ng catch basin kung tawagin nila. Catch basin, no? Kaya sana tulungan sila ng ating gobyerno hanggat maaari. Oh, ayan, medyo matigas na po yung lupa, oh. Kita niyo po yung bubong. Alagang manok. Ayan, oh. Kita niyo po yan, oh. Barangay Tubigan. Ayan, Lemery. Ayun yung service sa Barangay Tubigan, nakalagay po. Barangay Tubigan, Lemery, Batangas. O, kita nyo po yan, oh. Yung inuukay ng ano, bako, oh. Siguro sapa yan. Siguro sapa. Kumbaga, o hindi, kalsada. Kalsada, yun, kadugtong pala. Nang umikot yung camera niya, kalsada. Sipin nyo yung baba ng kalsada sa tambak, oh. Ayan, oh. Ayan, iikot na naman. Ito yung service ng, yan, oh. Kalsada pala ito. Yung inuukay ng bako, kalsada. Sipin nyo pong gaano kataas yung lupang tumabon.
Kaya mangyayari yan, kung totally tatanggalin ng mga lupa niyan, ano po, magbibilang ka ng taon. Kaya yung analisa ko, hindi naman sa tayo nagmamarunong na kung meron lang pera, yung bahay mo, pabayan mo na lang at dugtungan mo na lang another one floor, idagdag mo. Huwag mo nang ipahukay. Wala nang mangyayari eh. Wala nang mangyayari yan. Kasi kada may ulan, mag-imagine po kayo, pag may ulan, hindi po bababa ang putik kung sakaling ipahukay. Unless na yung buong paligid ng yung bahay ay pabakod ninyo, papadyaran ninyo. Proteksyonan ninyo sa putik. Ganun pong maganda. Para maproteksyonan. Ayan o, tubig o. Naglilinis sila. Sana kayo pong mga nanonood ng aking video dito sa YouTube, ano po. Kaya ako po binidyo ito. Nakibidyo lang ako, hindi ko po sarili ito. Yan, naghahakot sila kuya dyan, oh. Kita nyo po, oh. Nakikibidyo lang ako para to support. Para makita naman ninyo, kayong mga sumusubaybay sa aking programa sa YouTube. No? Ayan, ayan, no? Kita nyo. Na kung gusto nyo pong tumulong, per individual ang gagawin, halimbawa may kakayahan ka, kahit isang pamilya, makatulong ka sa kanila. Ayan o, ang lupa, o pinagkikita o, yun natanggal na nila, ayan o. Sipin nyo po yung tulong, yan, kinukwento niya ngayon ni kuya yan, yung lupa, kita nyo yung silya o. Ano, ayan. Yung lupa sa loob ng tahanan. Ito, yung rep o. Sabagay, ano yan, yung rep na yan, pwede naman yan. Pagtanggalin mo, linisin mo, tsaka patuyuin lang, pwede naman uli yan. Ayan. Ang ginagawa nila, yung lupa sa bahay nila, nilalabas nila. Kanya lang, yung nga po sinasabi ko sa inyo, pag umulan, paano yan? Siyempre, gusto naman yung tubig, kung saan mababa, doon pupunta ang putik. Mababa ang lugar ng bahay mo. Di pupunta siya ron. Napakahirap ano po. Tulungan nawa sila ng mga kababayan natin. Kayong mga nanonood ng ano dito. Sabi nga dun sa Gawa 20:35, better to give than to receive, ang sabi ng ating Panginoong Yesukristo. Kaya kung may kakayahan po kayong tumulong, may sobra-sobra po kayong grasya, tumulong po kayo individually. Kahit ano lang po yung may tulong ninyo sa ating mga kababayan. Kasi kung naalala nyo po yung kantang bawat isa may pananagutan. Ang sabi, yung kanta na yan, bawat isa may pananagutan sa isa't isa. O, bawat isa. Po, yan. Kita nyo po. Yung iba, kung tawagin nila yan na ano bang tawag dito? Mother Nature. Merong mga ganyan salita. Pag nagalit daw ang kalikasan, ang ina ng kalikasan ang sabi nila. Ewan ko saan nila nakuha yung ganong punto. Na meron palang ina ng kalikasan na nagagalit. Kita nyo yung mga tao, nandun po sila oh. Parang nagpupulong-pulong sila. Ito may mga simento po, hindi pa nailagay oh. Yung iba. Nakita nyo yung hollow block. Ayan. Ito, hindi masyado yata itong bahay na ito, ano. Ayan, bagya lang. Hindi siya na, ano, bungalow type lang yung bahay niya.
Ayun yung mga damit, oh. Ayan, oh. Isipin nyo, gaano katagal yung pagtanggal ng troso. Ang ano dyan, isipin nyo po yung pagtanggal ng troso. Dapat yung gumagamit ng pugon, panadero, pugon, panadero, punta sila dyan, kunin nila yung mga troso. Magdala sila ng mga chainsaw para madali nila makuha yung mga troso. O kaya yung mga sculptor, pwede po nilang kunin yan, yung mga malalaking puno na yan, gawin nila nga ng buhay. Yung Pilipino naman, malikahin naman yan eh. Kagaya nga po na sinabi ko sa Mount Pinatubo, after Mount Pinatubo, anong ginawa nila? Nakaisip po sila ng negosyo. Hollow block. Nasabi nga nila, yung hollow block ng Pinatubo ay matibay, matatag. Kaya nagkaroon po ng negosyo ng hollow block. Nagawa sa Mount Pinatubo, yung buhangin. Yan. Aerial view, drone. Kung ka-technology yun, mayroon kang drone, makita mo yan. Drone ni ni Wonder Nonoy. Pinakikita po, natulungan nawa sila ng Diyos na makabangon muli itong ating mga kababayan na inabot ng bagyo dyan po sa may Batangas. Ang gandang lugar po yan, Batangas. Ayan, na inabot ng ganyang klaseng kalamidad. Wala pong yan. Hindi po galit ng Diyos yan. Talagang may kalamidad ang nangyayari po, Parte ng buhay natin yung kalamidad. Tandaan nyo po yan. Ang kalamidad po, hindi lang sa pamamagitan ng ganyan. Iba't iba pong uri ang dinaranas ng tao na pwede nating ituring na kalamidad. Hindi lang po yan, kagaya ng bagyo, bakit lindol, kalamidad din yun. Kung ano man yung mga disaster nangyayari. At tinatawag natin kalamidad yan. Hindi po natin yan. Ang Diyos lang po nakakahalam yan. Kaya sana huwag silang mawalan ng pananampalataya sa Diyos sa nangyaring ito sa kanila. Kasi kahit anong gawin po natin, wala naman po tayong magagawa na dapat mas lalo po tayong magtiwala. Lalo tayong sumampalataya sa Diyos, lalo na ngayon sa ganyang kalagayan, kailangan na natin talaga ng gusto yung pananampalataya sa Diyos, hindi yung nagagalit pa sa Diyos. Hindi po tama yon. Kasi ang Diyos po nakakahalam ng lahat ng bagay, kaya dapat bilang mga tao, dumarating man tayo sa ganyang kalagayan, patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon Diyos, Kasi po siya nakakahalam ng lahat ng bagay. Sabi nga, alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kaya ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay. Ano man po dumating na mga kalamidad, nakagaya ng malalakas na bagyo, o yung mga lindol, o kung ano man kalamidad yan, problema, sakit. Nakita nyo nung araw, yung COVID-19, buong mundo, sinalot ng COVID-19. Pero nakahalpas din po ang mundo sa COVID-19 sa tulong ng Panginoon Diyos. Kaya lalo po tayo magtiwala sa Panginoon Diyos, bilang mga tao. Tayo lang po tayo. Kung di tayo tutulungan ng Diyos, wala po tayong magagawa. Mabibigo po tayo. Kaya lalo po kayo magtiwala sa Panginoon Diyos, dapat, kung bagya lang, pananampalataya, ngayon, mas lalo nyo pong itodo. Lalo sa nangyayari sa ating panahon ngayon. Ayan. Nag-video lang ako kung paano yung may video nito o vlog si Wonder Nonoy para may pakita, may pahatid sa gobyerno o sino man. Ganun din po ang purpose ko. Tinutulungan ko na lamang po siya. Ayan. At salamat sa technology. Dahil sa technology, ayan, nakakatulong po tayo. Purihin ang Panginoon. God is good. Nawa, tulungan sila ng Panginoon Diyos,
sapagkat wala naman po talaga tayong magagawa. Ayan. God is good all the time. Tandaan niyo po yan. Ang Panginoon, nangigit nating dapat pagkatiwala sa ganitong sitwasyon. Ayan, aerial view. Ayan. Sigurado dyan yung mga pananim ang nawasak ng gusto. Po, again, hanggang dito na lamang po. Ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nakibideo lang ako kay Vlogger Wonder Nonoy. Okay? Beijing, mga panadero, andyan po yung mga troso. Oh. Kanya lang, yung panadero ngayon, gas na rin po karamihan ang ginagamit nila, no? Yung malalaking tangki ng gas ng LPG. Pero kayong mga gumagamit po ng kahoy sa panadero, yan, dayuhan niya po yung itong video ito sa Lemery. Ayan, magdala kayo ng truck, kunin niyo po yung mga kahoy na yan. Magdala kayong tsenso para mapadali. Gamitin niyo po sa inyong pagluluto ng tinapay. Yan. Ano po kayo ha? Magsasawa kayo ng kakahakot ng troso, kahoy na gagamitin po ninyo sa inyong pagluluto ng mga tinapay sa inyong bakery. Kaya kayo mga bakery owner, asosasyon ng mga bakery, tulungan po rito na maraming kahoy kayong makukuha para magamit ninyo sa pagluluto ng inyong mga tinapay. Sabi nga nila, pag niluto mo sa kahoy ang tinapay, masarap, iba daw ang lasa. Kesa doon sa gumagamit ng pugon ngayon na bigas, LPG. Ewan ko gaano katotoo yun. Kasi hindi naman po ako panadero. Ewan ko. Kasi nung araw wala naman LPG panadero eh. Kahoy lahat. Kaya siguro nasabi nila yon. Kaya nawili sila, nasanay sila doon sa lasa. Yung lasa. Yan. Tignan po ano? Yan. Yan, lagi ko po sinasabi, lalo po tayong magtiwala sa Panginoon Diyos. Diyos lang po ang makakatulong sa atin. Huwag po tayong magalit sa Panginoon Diyos sapagkat wala po tayong laban. Ika nga, ako lagi ko sinasabi yan, kung yung magalit ka lang sa iyong kapwa, bawal, how much more kung magalit ka pa sa Diyos. Hindi mas lalong bawal. Kasi kung magalit ka sa iyong kapwa, pinagbabawal ng Diyos, kaya mas lalong mapapasama ka kung sa Diyos ka magalit. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos, yang inyong buhay, yang inyong lakas, lahat yan ay bigay ng Panginoon Diyos. Amen, amen. Ano man ang meron kayo, lahat yan binigay ng Panginoon Diyos. So, galing sa Kanya yan. Ito po, ayan. Nagtatanggal po ng putik si Kuya. Ganyan lang ang gamit niya. Gano'ng katagal kaya yan? Bago siya, nag-uusap sila ni Wonder Nonoy. Kaya pinag-uusapan nila kasi nalisan natin ng sounds. No, ano man niya, sigurado, ini-interview siya. Panigurado. Ini-interview siya. Si Kuya. Yeah.
Oo nga, at swerte na may tubig pa dito. Kasi mahirap na naman mga kawander, ano, kung isang lugar, wala ng tubig, wala pang kuryente. Ang buti dito sa may barangay tubigan na ito ay kahit pa paano ay may tubig pa. Ayan, barangay Tubigan. 15 pa, matagal-tagal na. November 15. Kaya nga eh. Sige po tayo, maraming salamat po. So, ganito katindi yung dinadanas ngayon ng mga presidente dito sa barangay Tubigan. Gawa ng walang tanga talaga sila ng landslide na ito. At hanggang ngayon ay wala pa silang kuryente. Swerte nga't may tubig. At dito naman mga kawander, nagpakita ko to sa inyo itong nalubog na kotse. Ayan o. So ang kotse na to, natangay to. Mga kawander, natangay ang kotse na to. At nakarating na siguro dito o itong bahay mismo ang may nagmamayari ng kotse na to kawander. So may mga alagang hayop din sila dito mga kawander, ano? Itong parte nito ng Batangas, madalas ang mga alaga nilang hayop dito ay mga baka at baboy. Kaya minsan may makikita tayo mga kakulungan ng hayop na kasama sa mga nalubog. So hanggang ngayon mga kawander, nag-aantay pa rin sila ng tulong. Ayon kay Konsehal na Umali, wala pa nagpaabot ng ng gobyerno ng tulong dito sa lugar nila.